po mangyayari sa bago? Anong plano nyo ang pagkakagin? Nandun yung dalawang lawyers. So, ano na ako, sabi ko, can I just think as a friend right now? Ayoko na mag-isip as a lawyer. So, sinabihan ko silang dalawa doon, kayo na mag-isip as a lawyer. So, initially, ang narinig ko, there's a case of robbery. Ninakaw yung dalawang cellphone ni Isaac Lopez, and cellphone ni Nicole. Ninakaw nila. Ayaw ko nila ibalik. Sabi ko, kasuhan ko kayo ng robbery. Kasuhan ko kayo ng pagnanakaw. Doon pa nila binalik. Nang sinabi ko sa kanila, nagnanakaw kayo ng cellphone. Hindi namin alam kung ano ginawa nila sa cellphone, di ba? Kung saan nila sinakbak yun, kinuha kung ano yung mga information doon sa cellphone. Di ba pag lapag yan sa karapatan ng isang tao to privacy ng cellphone nila? Hindi kami ng tulong. Hindi namin alam kung ano gagawin doon sa loob. Walang tumulong sa amin. Wala. Alam niyo, kung ako lang yung mag-isa doon, kung wala akong mga security, wala akong mga escort, hindi namin alam. Hindi ko namin. Buti na lang may mga lalaki. Kasi sila yung nagbuhat, sila yung nag-arrange, paano makalabas. Wala talaga, nakatayo lang sila lahat doon. Meron pang mga naka-uniform, hindi ko alam kung anong uniform yun ng military ba or police. Na tinatanong ko, sir, may sasakyan ba kayo? Sasakyan nyo na lang gamitin namin. Walang ambulansya dumadating. And then, he said na, wala kang sasakyan. But paano? Isip ko pa, paano kayo nakaabot dito? Naglakad kayo? Ganun yun. Ganun yung walang pakialam sa buhay ng tao. Hindi na nahiya sa nanay. Hindi naman, sabi niya, hindi naman convict yan. Research person yan na nag-respeto sa kanila kahit alam niyang balik na ginagawa sa kanila. Nag-respeto siya. Pakiusap na parang nalang matapos. Parang nalang matapos yung lalaki. Niligay nila doon. Kasi, nandun ako sa house of representative. It's about it. Sila po may-ari ng opisina ni Congressman Tulong Duterte because siya, dahil sa kanya inasal yung kanina, nagpo-cooperate ako, nagiging mabait pa ako sa sabi ko, austerity measures, yung pagpatay nila ng kuryente. Hindi lahat ng tao doon nagsasabi sa house, hindi pinapatay ang kuryente. Pinapatay ang aircon. Pero ang kuryente. Ang sabihin nyo, ano po na mga wala ako. Tapos sasabihin nila, kasi nandiyan na, so kailangan namin i-on ang aircon, kailangan namin i-on ang electricity. Ano kasi sinabi ko? Hindi i-on ninyo. Sinabi yan ko. Ano yung pangalan ng general na yun? Sinabi yan ko. Sabi ko, sir, hindi mo lang kailangan kuryente. Hindi mo kailangan ng aircon. Sa opisina ko, hindi ako nag-aircon. Ayaw ko ng aircon. And it turns out, nalaman ko, sira talaga din talaga yung aircon sa opisina ng Bogor. So wala talagang aircon doon. Last question. Ma'am, Eh, wala na ako inasahan sa kuryente. Nakita ko, sorry, ako kanina, humingi kami ng tulong. Walang pang tulong. Wala kayong maasahan sa gobyerno na ito. Wala kayong maasahan sa gobyerno na ito. Saan kayo nakahanap ng promise ng 20 pesos? Guys, wala. Alam niya, pwede. Pag kayo umasa, magbabago ang buhay niyo sa ganda Cellphone. sa gobyerno na ito.
Hindi, nagsabi na ako kasi wala nga ambulance. Nag-request kami ng ambulance. Si doktora nag-request na ng ambulance. Request kami na nag-request. Hindi na yung ambulance. I don't know, gano'n ka ako. How many hours yung ambulance ko? 3 hours ang ambulance kasi baby. Wala pa naman nangyayari kanina eh. Walang nangyayari. Ang gagawa lang niya, umiiyak siya, yes. Pero sinasabi lang namin na, she feels she's not safe. She fears for her life. Hindi na niya isip na maayos. Tapos sige na, may nangyari na. Hindi kasi na nakikinig sa tao. Sabihin mo ba, pag pinasya namin yun, may apology. Hindi, ang gagawin lang yan nila, pagtatakpan nila, kung ano yung ginawa nila. Sinungaling yung mga bukuin na yan. Pamilya na sinungaling niya lahat ng nasaktan ko. Nagsabi siya, nabasa ko yung Pamilya ang sinungaling niya mga pangkalang. Ano sinasabi nila lagi pag naka-off na yung mic? Hindi namin gusto yung ginagawa namin. Bakit ina, bakit hindi ginagawa? Diba? Sorry, may pasensya lang. Sabi niya, Inday, bakit personal? Bakit personal? Sinila niyo yung pangalan ko. Okay lang yan. Pagpatayin niyo yung kasama ko sa OBP. Kapang ina, hindi na kami mag-cooperate na. Hindi kami magpapakulong sa inyo. Humingi kami ng tulong kanina, walang tumulong sa amin. Sabi niya yung abogado kanina, bordering on homicide. Attempted homicide. Nagsasabi ako sa mga taong nakatayo doon. Sabi ko, ano ba may naantay natin? Antayin ba natin ito na mamatay bago tayo pumunta sa hospital? Pag namatay, sa hospital pupunta. Pagkirami ng porulot. Nangangailan natin. Tanong. Hopeless. Hopeless. Sabi ko, we're on the road to hell. Can't be going to nowhere. I'm telling you. Walang papupuntahan. Bayan na ito. Wala silang ginagawa. Galing ako sa loob. Naging cabinet member. Wala silang ginagawa. Totoo lang. And personal knowledge ko lang. I was there. Sat there. Listen. Need ko. Ha? Wala lang pagkasaluhan ko. Sabi ko nga sa inyong lahat, and sa ano umalis, sino pa man yan dyan, isang babon sa akin. God will help. Go ahead. Boss. Ipaano ko lang yung sasakyan ko na payanin pa.